Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, eto na. Hindi na po napigilan po mga kabida ang galit ho ng mga negosyante dito ho sa ating bansa, dito ho sa talamak na korupsyon, kung saan po mga kabida ay sinasabi hong iniimbestigahan daw ng gobyerno. Pero napagalan po itong mga negosyante, mga kabida. At sinabihan po ngayon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na wag nang magpa-cute, Mr. President. Sampulan mo na ito hong mga sangkot dito ho sa korupsyon sa flood control projects. Eto, babasahin ko lang po mga kabida, ito hong balita mula mismo sa The Billionaire News Channel, Ang sabi po dito mga kabida, tama na pa-cute. Sampulan mo na. Business groups demand Marcos confront massive corruptions head-on after trillions in taxpayers' money squandered in ghost projects. Ayan. Siyempre naman nagbabayad din ng buwis ito hong mga negosyante po, mga kabida. Mas malaki pa po, yung buwis na binayad po nila, mga kabida. Eto, for the first time in recent memory, 34 of the country's most influential business organizations, from the Makati Business Club to the Philippine Chamber of Commerce and Industry, have come together to demand swift and decisive action from President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. over what they call a historic and unprecedented corruption scandal crippling the nation's flood control and infrastructure program. Their statement carried a sharper edge, medyo matulis po, mga kabida, than past appeals. Executive said, it is time to move beyond rhetoric, prosecute perpetrators regardless of rank, claw back stolen funds, and disclose audits regularly, or risk deeper damage to public trust and investment sentiments. In their joint appeal, the group said, we, the major business organizations representing members across all sectors, large, medium, small, and micro enterprises, are co-signing the resolution, urgently calling on your administration to address without delay the historic, massive, and unprecedented corruption scandal crippling our flood control and infrastructure projects, a crisis that has eroded public trust and now threatens our national security. Ito yung matindi. Kasi para bang sinabi po nila dito mga kabida, na, hoy, kami, nagbabayad din kami ng buwis. Okay? We have contributed to national funds through taxes, locally and nationally, and have paid additional assessment of taxes. We provided many fees to enable us to do business, yet trillion of pesos supplied and intended to protect our communities from disasters have been squandered through ghost projects, substandard works, and inflated contracts. This is more than financial loss. It is a fatal breach of public trust that leaves our people vulnerable and outraged. So yun, para bang sinabi po ng mga negosyante po dito mga kabida, kami ho, mas malaki pa po yung binayad po namin na buwis. Hindi lang po buwis, ang dami pang binabayaran po namin sa inyo. Okay? Kaya nga may karapatan kaming singilin ka at ang inyong administrasyon, to act swiftly. Okay? Wala na pong pa-cute-cute. Sampulan mo na ang mga sangkot dito sa corruption issue, Eto, meron pong proposal, ito hong mga negosyante, a 4-point action plan for the President. Okay? 4 na mga plano po mga kabida na dapat pong gawin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ano-ano po ito? Una, empower the Independent Commission on Infrastructure o ICI with full legal authority and independence to conduct a swift, comprehensive investigation free from political influence.
Kung maalala po niyo mga kabida, binatikos po ito hong ICI, dahil ho sa kawalan po ng kapangyarihan, Para bang sinabi po nila na walang silbi ito pong ICI, Hindi po nila pwedeng pilitin, ito hong mga iimbitahan po nilang mga resource persons at witnesses po mga kabida, dahil wala ho silang contempt power, Hindi ho sila katulad po ng Kongreso na enshrine mga kabida yung contempt power sa kanila. Okay? So, pwede hong tumanggi, itong mga iniimbitahang mga resource persons at witnesses, sa kanilang investigasyon. At ito po yung matindi, kailangan pong independent ito. Hindi lang po sa pangalan mga kabida, independent, ibig sabihin po, malayo ho sa political influence. Kasi po, ang impression kasi dito ho sa ACI, ginawa lang daw ito ng Pangulo mga kabida to shield kung sino man pong dapat i-shield dito, yung mga kakampi po ng Pangulo. Lalong-lalo na po, ito hong pinsan po ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida, Eto, pangalawa po, prosecute all those responsible, impartially and without regard of rank, position, political affiliation, and personal relations. Eto, medyo may patama itong mga negosyante ho dito, mga kabida, Okay? Kailangan daw na panagutin itong mga sangkot dito, mga kabida, regardless sa kanilang ranggo. Kung ano pa yung posisyon po nila sa gobyerno, political affiliation or personal relations. Okay? Sino kayang tinutukoy ho ng mga negosyante ho dito? Na personal relations po ng Pangulo, mga kabida, Eto, number 3, implement institutional reforms, ensure restitution of ill-gotten wealth and embezzled funds of the government, and oversight system preventing future abuses. So, kailangan daw may balik yung pera na ninakaw ho, ng mga taong ito, mga kabida. Okay? Siyempre naman, saan? Siyempre sa kaban po ng bayan, mga kabida, At kailangan hong mayroon pong mga preventive measures para in the future hindi na ito mauulit pa, mga kabida, Okay? And then, number 4, provide regular public updates on the progress of investigations and reforms and to publicly disclose all audit findings to demonstrate genuine commitment and credibility, mga kabida. So yun yung 4 po na action plan na dapat gawin po ng Pangulo, na inirekomenda po mga kabida ng mga negosyante, Okay? Sa kanya na dapat po niyang gawin. Okay? Mr. President, we strongly urge you to act decisively to signal your administration's genuine commitment to justice, integrity, and accountable governance, the business group said. Aside from MBC and PCCI, the business groups who signed the appeal are, unang-una, Association of Abaca Pulp Manufacturers of the Philippines, Association of Certified Public Accountants in Commerce and Industry, Association of International Shipping Lines Incorporated, mga mabibigat po ito, mga kabida, Association of Petrochemical Manufacturers of the Philippines, Capital Markets Development Foundation Incorporated. Number 6, Employers Confederation of the Philippines, grupo po ito ng mga employers po, mga kabida, po. Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, Federation of Philippine Industries, Financial Institute Executives of the Philippines, FinTech Alliance Philippines, okay? FinTech Philippines Association, Good Governance Advocates of the Philippines, Institute of Corporate Directors, International Chamber of Commerce Philippines, IT and Business Process Association of the Philippines, Justice Reform Initiative, Management Association of the Philippines, Philippine Association of Legitimate Service Contractors, Philippine Exporters Confederations, Philippine Exporters Confederation, Philippine Food Exporters Confederation, Philippine Franchise Association, Philippine Hotel Owners Association Incorporated, Philippine Plastics Industry Association,
Philippine Retailers Association, Philippine Steelmakers Association, Philippine Young Entrepreneurs Association, Samahan sa Pilipinas ng mga Industriyang Kimika, Supply Chain Management of the Philippines, Tax Management Association of the Philippines, Women's Business Council Philippines, Filipina CEO Circle, at number 32, Healthcare Information. Ayan. Sila yung mga negosyante po. May mga malalaking negosyo po dito sa Pilipinas ang pumalag na po mga kabida dito ho sa napakabagal po na investigasyon ng gobyerno patungkol ho sa issue po ng korupsyon po mga kabida sa flood control projects po. Kasi ramdam na po mga kabida ng mga negosyante na medyo apektado na po ang negosyo po nila dito sa Pilipinas. Okay? In fact, may mga impresyon nga na pati yung international business community ayaw na pong mamuhunan po dito sa Pilipinas dahil sa talamak at malawak na korupsyon po mga kabida sa ating bansa. Okay? So, ito urgent na po ito sa palagay po ng mga negosyante na kailangang aksyonan na po ito ng gobyerno. Kailangan may mananagot na po dito mga kabida. May masampahan na po ng kaso at makulong po. Okay? At ang pinaka mahalaga po dito ay maibalik yung pera. Because trillions of pesos yung pinag-usapan po dito mga kabida. Mantakin nyo yan trillions of pesos yun. Hindi po pwedeng baliwaliin yun mga kabida. Kailangang maibalik yun. Okay? Sa kaban po ng bayan mga kabida. Diba? Unfair naman po na tayo po ay nagbabayad po ng buwis. Ang mga negosyante nagbabayad po ng buwis. Tapos iba ang makikinabang ho dito, mga kabida. Hindi ho ang taong bayan. Kaya nga ang purpose po ng taxation ho dito, para po ang gobyerno po mga kabida makagawa po ng mga bagay na ang makakabenepisyo ho dito, yung mga taxpayers, ang taong bayan mismo, mga kabida. At dito ho sa taxing po mga kabida, wala hong spare ho dito, lahat po. May contribution. Kahit na po yung mga walang trabaho po mga kabida, may contribution O ano po yung kanilang contribution? Yung pagbili lang po nila ng kahit anong mga merchandise po mga kabida, may tax na yun Okay? Bumili ka ng suka, bumili ka ng asin, bumili ka ng bitsin mga kabida. May tax na yun. May contribution na yung mamimili po doon, sa gobyerno, mga kabida. So, lahat po tayo dito sa Pilipinas, okay? Filipino man po, mga kabida, o mga foreigners na nandito sa Pilipinas, may contribution yun. Okay? May contribution sa tax na binabayad po nila, mga kabida, sa gobyerno. Kaya nga, napakasakit po, na ang pera po na binabayad po ng mga tao po mga kabida, nanakawin lang po, Hindi lang ng mga contractors, mga opisyal po ng gobyerno. Okay? Pati yung mga politiko po, mga kabida. Now, ano kaya ang mangyayari mga kabida, kung hindi po tutugon ho dito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Okay? Kung hindi po ito aaksyonan po ng Pangulo, mga kabida, yung kahilingan po ng mga negosyante, Watch out for that. Okay? Abangan po natin yan, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.